Good afternoon. So let's continue. Itong ginagawa ko ngayon for mini system C#.NET Calendaria mini system. Magagawa niya is ito, pag naka enable false lang yung text box ng mga pagkain like palang-halang, ginaling at iba pa. So pag na-check mo na, dun pa siya mai-enable. So lagay ka dito ng quantity. So naging 40. So it means yung price ng pagkain na halang-halang is 20 pesos times 2 kasi quantity. Nilagay. Tapos yung ginaling naman is 390, 3 times 30 equals 90. So ang ginawa ko dito ginawa ko na lang predefined yung mga price. Yung una 20 halang-halang, tapos yung pangalawa 30. So paano niya makukompute yung tawag dito, yung quantity at yung price? Gumamit ako ng KAP events dun sa text box dito. So ang gagawin natin is ito namang Mongo. If this checkbox 3.check is equal to true, ang gagawin niya is this.txt, anong pagkain yun? Munggos. txt munggos that enable is equal to true. Kasi nagde-delete ng kasi nalaman ng program natin na nag-check mo yung, or you choose munggos at nag-check ka. So pag hindi mo naman, pag kinuha mo naman yung check o magiging false siya, it means madi-disable yung enable niya. Like ito munggo, pag check mo ayan, pag uncheck mo naman ayan. So ang gagawin nating price dito sa munggos is, since 20 pesos for halang-halang, 30 pesos for this, so let's just add 10 pesos each, like 20, 30, 40, 50, 62 lanchaw. So here in munggos mali, exchange siya na naman magtatagal. Yan yung Mongo naman, click natin tong event, hanapin natin si KAP. Ayan, ito ang mangyayari if this text monggos.text equal to null or empty, walang mangyayari. Okay, so walang mangyayari. Kung meron naman ang mangyayari nito is text mongo, integer mongo is equal to int.parse this txt mongo's.text. yun, multiply natin siya into 40 ngayon kasi 30 yung kanina, ayan 30, so 40 ang sa ngayon. So kung 40 siya, i-output natin siya kung totoong na-compute talaga siya. Note mga kapidi, itong ginagawa ko lang message outbox to alert is gusto ko lang ma-check kung na-compute ba talaga, but in the long process tatanggalin natin to. Yeah, tatanggalin natin yan. So run natin. So since 20 pesos to, maglagay ako ng 3, so 60. Sa ginaling naman, nalagay ako ng 5 since 30 yan, 6, 180. Itong munggo 40 pesos, pag naglagay ako ng dalawa, 80 lalabas. Ayun. So let's just repeat the process till balbakuwa at lanchaw.
So alright, dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. If this checkbox for the check equal to true, else anong pagkain to? Balbacoa. Walang problema yan. This txt balbacoa that enable is equal to true. Dito naman pag in-uncheck mo siya is magiging false. Madali lang. Alam nyo mga kapili, madali lang talaga pag-aralan ng C#.net kasi since nasa web ako, PHP, MySQL, good foundation in OOP, tapos I know how to use CodeIgniter, some PHP framework like CodeIgniter, Laravel, tapos Cake PHP, at ngayon plano ko namang mag-adapt ng Symfony. So ayan. So pag ito naman event, sana yung k-up, ayun, if this text balbacoa.text is equal to null, please don't do something. Alam mo, there are so many ways how to check this. Pwede nyo lang gawing string to that ito null or empty, but mas comfortable ako nito. Pero yung the best way is yung kanina pinakita ko. Depende sa inyo, meron pa nga iba pati white space depende sa inyo yan. But for the sake of basic tutorial mini system, ito na lang yung muna ang gagamitin ko. Pero para sa akin mas maganda kasi ito meron pa is null or empty or is null or white space, kaya na bahala. Exercise your right. Balbacoa is equal to end that parse still for text 40 yun kanina, ngayon naman is times 2 50 pesos. Sarap ko yun. O sa mga nakakain na ng balbacoa, alam nyo nang ibig kong sabihin, comment na lang kayo. Oops, ano ba ito? Sa gustong mag-donate ng keyboard, tumatanggap ako kahit yung second hand lang na Razer or any mechanical, kasi Genius lang yung gamit ko tumatanggap ako ng mga donation, mga tol. Okay, 100 280. Okay, lansyaw na naman tayo. Lansyaw. If this checkbox wipe the check is equal to true, ganito lang. Next topic naman natin is we'll be creating yung malaki ang system na talaga, yung pang thesis na or capstone. Baka next week natin yan ano ba yun ulit? Lansyaw. Paste na lang natin to para mapadali yung trabaho. Test natin. Okay. Skip natin.
payoff event. Yun. If this text lanshaw dot text is equal to empty, please don't do something. Pero pag meron namang laman, int lanshaw is equal to int dot parse this txt lanshaw text multiplied by 60 pesos. Anya tatawad na ko gibuhat. So ayan, check natin yung lanshaw. Lagyan tayo ng 3 tatlong. Okay, 3 times 60 equals 80 pesos. So mamaya tapusin natin, lalagyan pa natin to ng drinks. Tapos pag click mo ng total, kita mo dito yung subtotal, yung tax natin na 12% yata yung sa Pinas ngayon, tapos yung total. Tapos pag clear mo naman dito, ito mawawala lahat yan dito, pati dyan, pati dito sa taas. Tapos ang purpose ng calculator ko ay, for example, meron nagbayad, sa subtotal dito is 80, tax is 12, o nagiging 92 dito. So pag nagbayad siya ng 500, tapos hindi nyo alam, nahihirapan yung cashier or yung tagabantay, o yun, dito na i-compute like 500 ito minus ano to, 92, ganun. Tapos mare-record dito sa data grid natin dito. Tapos lastly naman is dito sa list. Ang plano ko dito is makikita lahat yung mga orders nyo, tapos pag print is makakapag-print ka, pag clear is mawawala naman dito as empty. Yeah, still this is still a mini system, pero medyo marami na function, pero mas marami, mas masaya. So katapos nito, gagawa na naman ako ng basic plugin ASP.NET MVC. Kasi alam niyo mga chong, hindi madali mag-aral, alam natin yan, pero medyo madami-dami kasi akong tutorials dito. Tingnan niyo, kaka-download lang. Ito yung pinag-aralan ko una, ito, tapos ito naman, ito yung sunod, tapos yung huli yung MySQL. Tapos pagkatapos naman nito, meron pang ASP, na simulan ko na to, dito na ako. Tapos next will be working with data na ako. Medyo I understand already the MVC format of, I mean not the MVC format kasi alam ko na yon in many frameworks that I use, pero yung approach ng ASP.NET MVC 5 napakaganda, as in napakaganda, mas napapadali nila yung yung as a programmer, yung paggamit natin at more faster. Sige, ito lang muna sa ngayon. At ano pa ba, katapos ng system na to, don't worry, i-upload ko lang naman din yan dun sa GitHub ko. Don't forget to visit. Okay, salamat.